Okay guys, so ito meron naman akong susubukan na isang concert na soundbar. Ang model nito ay SBX. So, no sound daw to guys, kaya buksan na muna natin para makita natin yung laman sa loob. Okay guys, so ito bubuksan ko na siya para malaman natin kung anong bang nangyari dito at bakit wala siyang sound. So guys, ito meron na ako napansin sa kanya. Papakita ko sa inyo yung nakita ko. Okay, yung amplifier IC is pumutok. Kung makikita nyo guys, yung mayroon siyang crack. So malabo lang kasi yung ating camera, pero yun ang makikita nyo siya, mayroon siyang basag. And then pumutok din yung capacitor niya. So check muna natin yung speaker nito guys kung okay pa. Check natin ang multitester yung speaker para hindi sayang yung pagod natin, kasi mamaya sira din pala yung speaker, nagpalit pa tayo ng IC. Okay guys, ito yung nakita ko sa kanyang speaker. Itong left and right niya is okay naman, meron siyang 10 ohms. And then sa kabila din meron din 10 ohms, so pwede natin subukan itong buhayin. Total okay naman yung speaker. Mahirap nga pala tanggalin to guys, yung mga ano niya, kasi naka-rugby yata ito. Tsatsagain lang talaga para matanggal. Nga pala guys, iniisip ko anong mangyayari na dito. Baka hindi magtagumpay ito kasi nga medyo konting mahirap yung gagawin natin. Pero yan, try na lang natin kasi no choice na tayo, no? Yun kasi yung dala ng customer, kaya gagawin pa rin natin yung best natin para magawa ito. So ito yung last, tatanggalin ko yung kanyang glue. Hindi ko alam kung anong klaseng glue yan. Tumitigas dyan sa may AC yan niya, supply. So meron pa tayong problema guys, yung heatsink niya sa likod kailangan tanggalin para maka-access tayo dito sa ibabaw. Okay, so simulan na natin. Tanggalin ko muna heatsink. Gamit muna ako ng panghinang na adjustable, and then lalagyan ko lang konting tingga para ma-refresh yung kanyang tingga at mabaklas natin yung heatsink. Kailangan kasi natin yung likod guys, and then yung heatsink kasi ay magpapalamig pa kasi dun sa init. Kaya kailangan tanggalin ito. So and then pag natanggal natin ito, lilinisan pa natin yan para maglumapat yung heat plate na ilalagay natin sa ilalim. So ito guys, natanggal ko na, lilinisin na lang to konti. Tapos lalagyan natin ng sapin yung IC para hindi siya kumalat yung dugo. I mean yung tingga pala, sorry. So ito guys, meron na siyang nakapalibot na panangga dun sa init. And then pagkalat na rin ng tingga na gagamitin natin mamaya dyan. So parang nag-oopera tayo ng kumakalat ang dugo guys. So ito guys, naka-ready na, hina-hot air ko na, dinadahan-dahan ko na yung IC para matanggal. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung number niyan. Dahan-dahan lang ito guys, no? And then meron tayong heat plate sa ilalim para sabay silang umiinit. Ang goal natin dito guys ay hindi matuklapan yung board, kasi maghihinang ulit tayo dyan. So ito guys, natanggal ko na, very good naman yata. Pakita ko sa inyo guys yung outcome nya. Ito guys yung IC na sumabog. Medyo konti lang naman yung paa nya. Yan, okay, malinis yung layout. Pwede ulit tayo magpatong ng bago. So hugasan ko lang ito, and then maglalagay na tayo. Ito guys yung bago na to, no? Ilalagay ko na yung bago. Ganun din yung procedure guys, iinitin din lang. Tapos lagyan lang natin ng konting flux din mamaya sa gilid. Then tapos i-hot air lang natin na continuous na hanggang lumapat siya dun sa mga pin. So ingat lang guys sa pag-hot air, kailangan tansyado nyo, no? Lalo at ang hot air ko ay hindi pa siya automatic, manual pa lang yan, no? Kaya kabisaduhan lang to. So ito na guys yung outcome nung kinabit nating bago, and then ito yung number nya, AD835. Ayan na guys, kayo na magbasa, no? Na medyo nautal ako sa number. So okay naman yung mga pin, nailagay ko naman ng maayos. Ito guys siya, yung outcome nya, no? Malinis naman siya, parang urig pa rin naman. Yung capacitor lang ang pangit kasi medyo malaki.
So ibabalik ko muna to guys, then try natin kung success. So sa ganitong guys, swertehan lang ito kasi maraming faking IC. Pag gumana to, ibig sabihin tama yung IC na bili natin at legit yung seller. So sa mga nagtatanong ng pinagbilang ko niyan, ay ko-comment ko na lang siguro sa inyo. Okay, so ito testing na ako guys. Nandyan dito na yung USB ko. Saksak ko muna. Yan, meron na siyang power. Pa-power natin kaso nandun sa dulo. Hindi ko maabot, ikot lang tayo. Okay, yan, power natin. Then, meron na siyang power guys. Sa Bluetooth. Try muna natin pala sa Bluetooth kaya, no? Yung Bluetooth, wala tayong alam na hindi copyright. So, try na lang natin ito. Sana hindi copyright yung sarili kong video. Then, mahina pala kasi hindi tayo naka-volume dun sa pinaka Bluetooth player natin. Hanap tayo ng ibang kanta. No power ito. Hindi muna ako magsasalita guys para marinig nyo ng todo kasi maingay din yung labas. Nadala sa panghigop, kaya dinala ko na lang itong board. Meron na rin ako na-spotan na sira guys, kaso hindi ako sure kung magtatagumpay. Bali, dito ko nakita. Itong copper na to, meron siyang tayo dito na dalawa. Ito yung shorted. Bali, hanapan ko muna siya ng ng kaparehas na. Ito mo tanong. Kaya natin itong USB. Lagay ito. USB. Okay. Ayun. Okay, so ayun success yung IC na nailagay ko, no? So ibig sabihin legit yung pinagkuhanan ko nito guys. Okay. So try pa natin. Ngayon naman guys, titingnan ko yung init niya, no, habang pinatugtog ko ng ilang minuto. So normal naman guys, hindi naman siya nagbabago, nasa 65. So sigurado na tayo dito na very good na to at tatawag na natin sa may-ari. Okay guys, nandito na yung may-ari, bibigay ko na. Magkakabayaran na kami dito. So testing ko lang muna, wala pala tayong USB na lang gagamitin namin dito guys kasi nga ang hirap connect sa Bluetooth, hindi ko alam kung anong copyright. So ito guys, kinabit ko na yung USB dito, no. So hintayin na lang natin siyang mag-read. Nga pala guys, so yung nakita nyo 1,000, hindi yun ang singil ko baka sabihin nyo 1,000 siningil ko dyan. Mura lang naman guys ang singil ko dyan, no. Okay, so yun lang. So nagawa natin, magkakabutan na kami ng bayad. Hindi ko napapakita yung sukle. Okay guys, maraming salamat na nanonood. Peace out. Ang galing! Ang galing!